sa pagdidinig ng sa dulo ng pagkakala at pagkalinga sa buhay o kumalang sa buhay, maipagdala ng kawalan ang pagkala, pagkalinga at pagkakaroon sa sinindahan ng buhay ng pagkakatao. Mahalaga ang pagkabuhay para sa Diyos at sa pamilya. Madalas natin nakikita na ang mga tao, kaalaman ng kamili o sama, ay mga aking Panginoon. Lahat tayo, katulad ng Isaías, Pablo at Pedro, ay pinigyan ng Diyos ng buhay para sa nangangahit tungkulin sa mundo ito. Magsasayo mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyo lahat. At sumayin. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Bati at katabi ninyo magandang umaga. Narinig natin sa paunang salita kanina, sinabi, gaano ka man kasama, at gaano man kadumi ang tao, sa Diyos may pag-asa. Pero sa lipunan, kung ikaw ay masama, kung ikaw ay madumi, wala ka ng pag-asa.
dito lamang natin maririnig ang salitang iyon sa simbahan, sapagkat ito ang simbahang itinayo ni Kristo. At ang lahat, banal ka man o masama ka man, lalo higit sa mga makasalanan, tayong lahat ay tinatanggap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, tumulog tayo sa Diyos ng pag-ibig, tumulog tayo, tumingi tayo ng awa at pagpapatawad sa Panginoon sa lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakasala, sa ating mga kahinaan. Kaya't aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y nalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sumapi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ni Isaías ang kanyang bokasyon. Sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos, inaamin niya hindi siya karapat-dapat. Magagayunman, si Isaías ay pinalisay, pinalakas, at isinugo ng Diyos para sa isang misyon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luglukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningning ay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang serapin sumipit ng baga sa dampanan at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay itiniid sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aawit ng pasalamat, sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalak. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Ang lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Sa pangako mo, narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubuni. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasabihin. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tugtin lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap.
ikalawang pagbasa, si Pablo ang pinili at inatasan upang maging saksi sa kagandahang loob ng Diyos. Sa kabila ng pag-uusig niya sa mga Kristiyano, napakita sa kanya ang Panginoong Hesus at tinawag siya upang maging apostol. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 tao na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. Ang napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusid ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawala ng kapuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinanadaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulad siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi.
Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa sa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama, dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat. Pagkain natin muli ang bawat isa. Magandang umaga. Sabi sa Facebook, Happy Friends Day. Happy Friends Day. So narinig natin ang mga pagbasa ngayon at ang mga pagbasa na magbibigay sa atin ng malalim na mensahe o malalim na pakahulugan o nais ihatid at ibigay sa atin ng Panginoon sa araw nito na magbibigay sa atin at pagtuturo sa atin ng mahalagang aral o mahalagang aral sa ating Panginoon. At ito ang araw ng mga makasalanan. Araw ng mga makasalanan. Hindi Friends Day. Okay. Ayon sa Ebanghelyo, yun ay ayon sa Facebook. Pero ayon sa mga pagbasa ngayon, ito ang araw ng mga makasalanan. At sino yung mga makasalanan? Bakit kayo nakatingin sa katabi ninyo? Ang mga makasalanan ay ako at ikaw. Tayong lahat. Walang banal dito. Lahat tayo makasalanan, may kahinaan, marumi. Pero sa kabila ng kasalanan natin, kahinaan natin, at karumihan natin, pinayagan tayong pumasok sa tahanan ng Diyos. It is because of the great mercy of God. So wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang buhay mo. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang kayamanan mo. Mawawalang lahat yan. Ang maipagmamalaki lamang natin ayon kay San Pablo ay ang ating kasalanan. Pero hindi ibig sabihin ito na dahil masama ka, makasalanan ka, special ka sa Panginoon. No? Hindi dahil ganon. So itong makasalanan ng mga taong ito at ang masasamang taong ito, sila ay nagbago at nagbalik loob. At higit sa lahat,
tumalikod. Tinalikuran nila ang kasamaan at pagkatapos sumunod sila sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng Ebanghelyo. At iyon ang sinasabi ng mga pagbasa sa atin. Hindi dahil makasalanan ka, ikaw ay mahal ng Diyos, ikaw ay tinatawag na espesyal sa Panginoon. Yun lamang mga taong tumalikod sa kasalanan at iniwanan ng kasalanan at sumunod sa Panginoon, ito ang binabanggit sa atin, ang mga taong pinagpala ng Diyos. Kaya kung ikaw, nakita mo makasalanan ka, pero nananatili ka pa rin sa kasalanan yan, hindi para sa iyo ang mensaheng ito. Ito ay para sa mga taong tumalikod. At higit sa lahat, para sa mga tao upang sila ay gabayan at bigyan ng Espiritu upang talikuran ng kasalanan, talikuran ng kasamaan, at sumunod sa ating Panginoon. At ito ang narinig natin, very common in the scripture, or very common in the readings na binasa natin. Sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Isaías kung paanong siya ay tinawag ng Panginoon. At sa pagtawag ng Panginoon, napasagot siya, "Sino ang aking isusugo?" Ang tugon ng Diyos. At sumagot si Isaías. Anong sabi niya? "Narito po ako. Ako ang isugo ninyo." Nagulat siya. At bigla niyang nabanggit yun. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbasa, sinabi dito, "Ako ay makasalanan. Marumi ang aking labi." At naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. So anong ibig sabihin ng marumi ang labi? Chismoso at chismosa. Ha? Na walang ibang lumalabas sa bibig kundi ang kasamaan. Ngunit anong sabi dito? Sa kabila noon, nakita niya ang isang anghel at iniliit ang baga sa aking mga labi at sinabi, "Wala ka ng sala." So sa kabila ng kasamaan niya, sa kabila ng kanyang kahinaan, pinili siya ng Diyos. Sapagkat siya ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon at siya ay naging dakilang propeta. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin at ang nagsasalita dito ay si San Pablo. So kilala natin si San Pablo. Si San Pablo ay isang makasalanan. At anong nangyari sa kanya? Anong ginawa ni San Pablo? Saint Paul is the persecutor of Christians during those days. Siya ang tinatawag na persecutor. And according to the account in the martyrdom of Saint Stephen, he was there and he was present. At siya ay isa sa mga bumato kay San Esteban hanggang siya ay mamatay. But Saint Paul, on the road to Damascus, he met the Lord. And after that, everything changed. Kaya nung una siya ay si Saul. Nung nagbago siya, siya ay naging Paul, naging Pablo. So, sabi niya, ito ang ipinangangaral ko at ito ang aking nasaksihan. Ang Diyos na at muling nabuhay at siya ay napakita sa mga alagad upang patunayan na ang Diyos na ito ay ang Diyos na buhay. At ang ipinangangaral nila ay ang Diyos na nabuhay matapos na siya ay mamatay. Ganon din sa San Pablo, isang makasalanan. Sa mabuting balita na narinig natin, sino ang tauhan dito sa mabuting balita? Si Simon. Ngunit nung tinawag siya ni Kristo at sumunod kay Kristo, anong pangalan na niya? Pedro. Sapagkat sinabi, "Upon this rock, I will build my church." At dito, sinabi rin ni San Pedro, "Panginoon po at Diyos po, wag po kayong nang kilala sila sa kanyang kasama sa dami ng kanilang huli, no?
At sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng tao. At binanggit din niya, ako po ay makasalanan. Ngunit tinawag siya ng Panginoon. So, ito ang araw ng mga makasalanan. Ngayon, kung titignan natin, ano ang mensahe na nais ihatid sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo, lalo higit? Kung titignan natin, ang Ebanghelyo ay kwento ng mangingisda. At kung titignan natin, hindi ko alam kung naranasan ninyo ang mangisda. Mahirap ang mangisda. Ako hindi ko naranasan. Pinapanood ko lang. Minsan nag-try ako. Talagang maghapon kang uupo doon at hihintayin kung may kumagat doon sa paing mo. At swerte ka kung may kumagat. Minsan maliit pa yung kumakagat, no? So, ibig sabihin, it takes more, so much patience, lalo tigit sa pangingisda. At isipin mo na lang kung gaano kalawak, ayon dito sa Ebanghelyo, at gaano kaliit ang mga isda. Gaano kalawak ang dagat na yun. At maraming beses din, no? Kung titignan natin, kung wala kang tiyaga at mainipin ka, hindi ka makakahuli ng isda. So, tiyaga ang nadoon. Ngayon, kung titignan natin sa mga pagbasa o sa Ebanghelyo, maraming beses na binanggit sa Ebanghelyo ang isda at mangingisda. Kung babaybayin natin ang bawat sinulat ng mga manunulat ng Ebanghelyo. So, sa Himala, kung titignan natin, naiihambing ang kaharian ng langit sa isang lambat sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano. Ito ay sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 13. So, ginamit ang salitang isda at mangingisda. So, ganun din, sa himala ng pagpapakain ng napakaraming tao, sa 4 na Ebanghelyo na binabasa natin, isda at tinapay ang ginamit. At pati pambayad nila sa buwis, binanggit sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 17, pati pambayad nila sa buwis, sa bibig pa ng isang isda niya kinuha. And many times, Jesus uses that, yung isda, at ganoon din ang mangingisda. Nung nagpakita siya sa mga alagad sa muling pagkabuhay, humingi siya ng makakain. At ano ang inialay nila kay Jesus? Isda. Bakit? Sapagkat ang isda at ang pangingisda, ito ang simpleng kabuhayan nila noon. Si Pedro o si Simon ay isang mangingisda. Kaya noong panahon na yun, marami din mga propesyon sa Palestina ang bukod sa pangingisda. Meron pang ibang mga profesyon. Ngunit, mangingisda ang pinili ni Jesus. Ang unang alagad na isinugo sa pagpapahayag ng mabuting balita ay isang mangingisda. Bakit kaya? Ano ang nasa isipan ng ating Panginoon? Kaya narinig natin sa Ebanghelyo, iniutos ni Jesus kay Pedro. So si Pedro ay isang bihasa sa pangingisda, expert. Kumbaga sa atin, may doctorate sa kanyang pangingisda. So alam niya, sapagkat yun ang kabuhayan niya at yun ang araw-araw na ginagawa niya. Ngunit sa Ebanghelyo, iniutos ni Jesus kay Pedro, pumalabot ka at ihulog mo ang lambat para humuli. Anong sabi ni Pedro? As an expert of that, magdamag na po kaming nangingisda sa lawa, pero wala kaming nahuli. May dahilan si Pedro. Sapagkat alam niya, siya ay mangingisda. Ngayon sasabihin mo sa amin, ihulog mo. Ngunit anong ginawa ni Pedro? Pinakinggan niya at sumunod siya kay Jesus. Kahit alam niya, mas marunong ako sa kanya.
Mas expert ako sa Kanya. Pero dahil siya ang Panginoon, siya ang anak ng Diyos, papakinggan ko at susunod ako sa Kanya. At nung inihulog na nila ang lambat, anong nangyari? Napakarami ang kanilang nahuli. At nanggilala sila. At anong sabi ni Pedro? Lumayo po kayo sa akin sapagkat kayo ang Panginoon. At anong sabi ni Kristo sa kanya? Huwag kang matakot, Pedro. Mula ngayon, ikaw ay mamamalakaya ng mga tao. So simula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo. Sino na? Ang mga tao upang dalhin sa kaharian ng langit. At yon ang naging misyon ng mga apostol. Simpleng tao, simpleng mangingisda, but they are great in the kingdom of God forever. Ngayon, ano ang aral nito sa atin? Dalawang bagay ang mahalagang aral na ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo. Ang dalawang mahalagang katangian na ipinakita sa Ebanghelyo mula kay Pedro. Ano yung dalawang bagay na yun? Ang pakikinig at ang pagsunod. Alam niyo pa po ba yung salitang yun? Ang pakikinig at ang pagsunod. Sinabi sa atin sa unang pananalita, pagsunod na nagtitiwala sa Diyos. So tingnan natin, ang salitang pakikinig. Si Pedro, alam niya, mas magaling ako sa kanya. Mas meron akong expertise sa pangingisda. At kung titignan natin, meron akong doctorate sa pangingisda. Pero sinabi niya, pinakinggan niya. Bakit? Sapagkat kung minsan tayo po ay marunong pa sa Diyos. Napapansin niyo po ba yun? Marunong pa tayo sa Diyos. Ito ang dapat mangyari. Ito ang dapat maganap. So hindi na natin sinasabing matupad sana ang kalooban mo. Ang dapat matupad ay ang kalooban ko. At ang kalooban natin, ang inihahayag natin sa Panginoon at ang binibigay natin sa Panginoon. Ngunit si Pedro sa araw nito, ipinakita sa atin at sinabi sa atin na dapat tayong bumalik sa pakikinig sa Panginoon. Sapagkat maraming pagkakataon, ayaw natin pakinggan ang Diyos. Ngayon, paano natin maririnig ang Diyos? Di po ba minsan maingay ang kapaligiran? Anong ibig sabihin na maingay? Marami tayong nakikita, marami tayong nahihipo, marami tayong iniaalay ang lipunan. So sa ingay nito, hindi natin ma-identify who is God. And what is the voice of God among all those things? And not only that, even in our own hearts, there are so many noise that most of the time, hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos. Ngayon, paano po natin maririnig ang tinig ng Diyos? Minsan may nagtanong sa akin, Father, nagpari ka? Sabi ko, opo, kaya nga po ako'y pari ngayon. Okay. Paano mo nalaman at natukoy na magpapari ka? Ang sabi ko sa kanya, tinawag ako ng Diyos. So you mean, Father, nadoon ang Diyos at tinawag ka at sinabi, Rally, halika. So philosophical ang approach niya. Sabi ko, hindi naman. Paano mo nasabi at natukoy na ikaw ay tinawag ng Diyos? Sa pamamagitan ng aking relasyon sa Kanya. At paano mo nagawa yun, Father? In my own deep communication with God. Paano?
I never use my senses whenever I approach the Lord. And what do we mean by senses? The 5 senses that we have: the eyes, the nose, the mouth, and the hand. Hindi ko nakita ang Diyos ng aking mga mata. Hindi ko nahipo ang Diyos ng aking mga kamay. Hindi ko rin naamoy at hindi ko rin nalasahan. You can only approach and you can only experience God when you use your heart. Ang tanong, may puso ka pa ba? Because if you don't have heart, never in your own life you would sense the presence of God. It is only heart that we can experience the voice of God. Di po ba sa ating katisismo, ang ating puso, it is the temple of the Holy Spirit. And so therefore, you can only sense the presence of God by using our own hearts. Kaya nga sa karanasan, sa bawat pangyayari, katulad ng sinasabi ko, may sinasabi ang Diyos. And never use your mind, because your mind will rationalize everything. Sasabihin sa'yo ng isip mo, hindi ka kasi mahal ng Diyos. Makasalanan ka kasi. But when you use your heart in every experience of our own life, you would see it will surface the message of God in your own life. Kaya napakahalaga ng puso ng tao. Tanggalin mo ang puso. Literally, tanggalin mo. Anong mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. Because this is the core and this is the center of our own self. At lahat ay nadiliyan. All the processing in our own life, it is in our own heart. And that is the reason why Jesus said that in the scripture, the importance of our own heart. And so, in order to communicate to God, we need our own hearts. So, ano yung nangyayari sa atin? You read all those things, not by your mind, but use your heart. And in our own hearts, God communicates to us. And that is a listening heart. Diba sabi nga, putulin mo daw yung dalawang tenga mo, pagdugtungin mo. Ano yung makikita mo? It is a figure of a heart. Because God gave us a listening heart. And so si Pedro, nakinig siya at ginamit niya ang puso niya, ang kalooban. Ang ikalawa, matapos niya pakinggan si Jesus, anong ginawa niya? Sumunod siya. And that is listening with trust. O yung tinatawag nating pagsunod na nagtitiwala sa Diyos. Alam niya, I am expert of this. Pero dahil sinabi ni Kristo at sinabi niya, susundin ko siya dahil pinagkakatiwalaan ko siya. And most of the time, we fail on this. We listen, but never in our own life that we apply all those things na narinig natin sa Panginoon. Sapagkat marami sa ating mga Pilipino nakikinig, pumapasok sa kabila, lumalabas din sa kabila. So, baliwala din. Ngunit si San Pedro o si Pedro sa Ebanghelyo, sa kahandaan niya sa pagsunod sa Panginoon, and Jesus knows what is best for us and what is beneficial for us. And so Peter listened, then he obeyed the Lord. At siya ay sumunod sapagkat kilala niya si Kristo at higit sa lahat,
pinagkakatiwalaan niya ang ating Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pagsusunod, ibinigay niya ang buo niyang tiwala sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, damahin natin ang Diyos. At higit sa lahat, dalhin natin ang mahalagang aral na iniwan sa atin ni Pedro. Ang pakikinig at higit sa lahat, ang pagsunod ng may pagtitiwala sa Diyos. Pakikinig ng may puso. Kaya kung titignan natin, may katotohanan ang sinabi sa atin. Sino ba to? Si Pia Horseback? Bilang Kristiyano, ano dapat tayo? We should be confidently beautiful with a heart. Huwag natin kakalimutan yun. With a heart. Wala ka na ng beauty. Wala ka pang heart. Kawawa ka naman. At least kung wala kang beauty, may heart ka naman. Beautiful ka pa rin. At ikaw ay beautiful sa Panginoon. Sapagkat ang kalooban natin ang tinitingnan ng Diyos. Confidently beautiful with a heart. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, use your heart. Mas ang palataya Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nakatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ibinako sa krus, namatay, inilibing, nanao sa kadaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paninito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. manalangin tayo sa Amang nating mapagmahal upang gabayan tayo sa ating pamumuhay. Nawa sa pagdiriwang ng linggo ng paggalang at pagkalinga sa buhay, patatagin tayo ng Diyos sa pagpapahalaga sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay at pag-ibig, tingin mo kami. Panginoon ng buhay at pag-ibig, tingin mo kami. Patuloy nawang mauna ang simbahan sa pagpapalaganap at pagtataguyod sa paggalang, pagkalinga at pagtanggol sa dignidad ng buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay at pag-ibig, tingin mo kami. Gamitin nawa ng pamahalaan at sandatahang lakas ang kanyang kapangyarihan sa pagtaguyod at pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay at pag-ibig, tingin mo kami. Nawa, sa araw-araw na pakikilahok sa Eukaristiya, maging matatag ang bawat pamilya sa pagtanggap sa buhay ng isang sanggol bilang biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay at pag-ibig, tingin mo kami. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang may nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay at pag-ibig, tingin mo kami. Kami naway maging masigasig na tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng buhay
sa pamamagitan ng araw-araw naming pag-aalay ng sarili at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay at pag-ibig, dinggin mo kami. Dalangin natin ang mga pansarili natin kainin. Ialay natin sa Panginoon at itaas natin sa Panginoon ang ating mga agam-agam at ganun din ang ating mga pagamba sa mga pagkakataong ito. Naway palitan ito ng Diyos ng lakas ng loob ng ating kalooban at ng Kanyang Espiritu upang magbigay ng kaganapan ng ganap na pag-asa na hatid ng Kanyang salita at ganun din ang Kanyang Espiritu. Lalo't higit ang mga nagdadalamhati, ang mga may karamdaman at ang mga nangangailangan. Idalangin natin sa Panginoon. Panginoon ng buhay at pag-ibig, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
pati lupang ito natin pagkakain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan niya at kalangalan sa aming kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalubong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inasa natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Wala man din siya ay kasalamatan. Manaming makapangyarihan, turing ang marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw nga'y pinaglingkuran sa pagganap, sa pananagutan ng iyong pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabadalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyiin natin ng misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na ang kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat mo tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabinheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Umawit tayo ng may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala.
Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, makalat ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay dadalhin na. Huwag natin tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sumapit tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain inuming pagkakaisa ang ibinibigay kami ni Loobong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po na. Church announcements. We begin the holy season of Lent on 10th February with Ash Wednesdays. Ash Wednesday Mass timings for morning Mass, 5:30. So habang ginagawa yung announcement, meron tayo pala ng special collection. Ito ay for the Bahrain Cathedral, ating pledge for the Bahrain Cathedral. Magkakaroon tayo ng special collection. Ash Wednesday morning Mass, 5:30 a.m., 7 a.m., and 9 a.m. Evening Mass, 4:30 p.m., 6 p.m., and 7:30 p.m. On 11th February, Thursday, is the feast of Our Lady of Lourdes. The 7 p.m. Holy Mass will be at the grotto. Before the Mass, there will be rosary. All are invited. We celebrate the 24th World Day of the Sick and Caregivers on 12 February, Friday, at the 10 a.m. Mass in the main church. We request the doctors, nurses, paramedics, and the sick of our parish to attend this special Mass. Caregivers are kindly requested to come in their uniform and bring along with them the handheld equipment to be blessed. Marriage Renewal Mass. All couples who celebrate their wedding anniversary in the month of February to participate in the Marriage Renewal Mass on 15 February, Monday at 7 p.m. in the main church. The next marriage preparation course will be on 26 February, Friday, 7:30 a.m. to 5:30 p.m. at the Seraphic Hall. Come to Me, a worldwide time of prayer for the youth, will be held on 19 February, 5:30 p.m. in the Alberna Chapel. We are pleased to announce about special talks on different topics on Fridays from 11:15 a.m. until 12:30 p.m. at the Seraphic Hall. We encourage parishioners to attend for your personal growth and family relationship. Pilgrimage to Holy Land is scheduled from 14 to 22nd of April 2016. Interested parishioners may register at the parish office. Gayun din po ang CFC Singles for Christ, CFC Servants of the Lord, at ang CFC Handmaids of the Lord ay nag-iimbita sa isang Christian Life program. Ang CFC Singles for Christ at Handmaids of the Lord po ay mag-uumpisa sa February 19 mula 12:30 p.m. hanggang 3 p.m. Ang Servants of the Lord naman po ay mag-uumpisa ngayong araw pagkatapos po ng ating misa. Ito po ay gaganapin sa Apostles' Room ng Bishop Paul Hinder Building. For other details, please contact any CFC members. Salamat po. So inayayahan ko yung mga may birthday at yung nag-celebrate ng birthday as Saturday. Nagsitayo tayo at manalangin na ang pagpapala at biyaya na nagmumula sa iyo ay nakalagi sa kanila
at ganoon din sa kanilang pamilya. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Para sa ating update regarding our donation for the Bahrain Cathedral as of now, hindi pa included yung collection natin ngayon, ay umabot tayo ng 584,675. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtulong para sa ating proyekto ito ng ating vikaryato at pagpapagawa ng Bahrain Cathedral. So as an update for that, nung kami nag-meeting ay hindi naman namin totally pinag-usapan pero pinuntahan namin yung site ng tatayuan ng katedral. Napakalaki at maganda sa Bahrain. Kaya lang ay hindi pa rin masimulan sapagkat alam naman natin kapag magpapatayo ka dito ay there are so many requirements. Although in-approve na ng king, pero there are other process requirements na kailangan i-submit sa government nila. And at the same time, we have also to understand and be patient, no? Because we are asking favor to them. Kaya we should be patiently waiting. Waiting is a virtue. Sabi nila. Okay. But it will come into reality in God's appointed time. So the vision is there already. And we are praying for that vision so that that vision would come into the reality in God's appointed time. So that is why the bishop is encouraging all of us and asking us to pray for that project, especially in this Middle East country, especially that cathedral. So syempre, we have to consider so many things. And even the political situation, we have also to consider. We are Christian. Okay, so that is why we have to pray. But with that vision, we are hoping, and we are still, we have that, we can say, a promise from the Lord that it would come in God's appointed time. Okay? So now there is alam ko mayroong isang last process na lang in order to start the building of the cathedral. Okay? So maraming salamat. So tayo ang isa, masasabi ko, pinakamalaking donation na maibibigay natin dito sa Middle East. And that would be a cathedral of the church, or cathedral of the church founded by Christ. Okay? So all of us, even all the priests and the bishop, we are praying for this, and hopefully this dream would come into reality immediately in God's appointed time, as I'm saying. Okay? So maraming salamat sa Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Nawa ay pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ay buo ninyo tapos ng misa, mayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sabay na, sabay. Ganito. Balita mo lang.